Mayo 7, 1994. Isang napakahalagang petsa sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay nanumpa bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Akong si Eduardo V. Manalo, ministro sa Iglesia ni Cristo, na lumitaw sa Pilipinas sa bisa ng mga hula ng banal na kasulatan at sa pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo, ay nagpapahayag na aking tinatanggap ang tungkuling pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ang panunumpa ay isinagawa sa Templo Sentral at ito ay nasaksihan ng Iglesia sa buong mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Sa araw na iyon, iniatang sa kapatid na Eduardo ang mabigat na responsibilidad na maging pangunahing katuwang ng namamahala noon, ang kapatid na Eranio G. Manalo, sa pangangalaga, pagmamalasakit at pangangasiwa sa buong Iglesia. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasaklaw ng tungkuling ito, udyok ng pag-ibig sa Diyos, kay Kristo at sa Kanyang Iglesia, upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Hinirang din ang kapatid na Eduardo, hindi lamang bilang pangunahing katuwang ng namamahala noon sa pangangasiwa sa buong Iglesia, kundi hinirang din siya bilang kahaliling leader sa Iglesia ni Cristo. Ang makasaysayang pangyayaring ito sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang resulta ng isinagawang eleksyon ng Executive Council ng Iglesia noong Mayo 6, 1994, kung saan inihalal ang kapatid na Eduardo na maging Deputy Executive Minister at kahalili ng kapatid na Eranio Manalo. Sa natatandaan ko, about 3 weeks bago yung pagkakatipon, pinatawag ako ng KRD sa opisina niya. At may isa siyang layunin. Ang sabi niya, hindi maganda pakiramdam niya. At may sakit siya. At kailangan niya ng maglagay ng kahalili sa kanyang tungkulin. Tinanong niya ako kung anong dapat na gawin. Kaya sabi ko sa kanya, may mga bahagi naman ng ating amended Articles of Incorporation and Bylaws kung saan pinapayagan ang tagapamahalang pangkalahatan na magpatawag ng isang pagpupulong para maghalal ng kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan. Kaya nung masabi ko sa kanya na may ganong provision sa ating amended Articles of Incorporation Bylaws, ipinagawa niya na ang lahat ng legal na mga pangailangan para magawa ang nasabing halalan. 1 linggo bago dumating ang paghahalal ng pangalawang tagapamahala sa Iglesia noong Mayo 6, 1994, ay tinawag ng kapatid na Eranio Manalo kami sa Lupon at sinabi niya na ang Iglesia ni Cristo ay irirehistro na natin sa Roma sa Italia. At sapagkat hindi ako maaaring mauna ron ng mahaba-habang panahon, kailangang magkaroon ako ng representante bilang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya panahon na para maghalal tayo ng Deputy Executive Minister o pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ang pagpaplano namin tungkol sa programa na susundin dito sa eleksyon na ito ay nakapattern din dun sa ginawa ng kapatid na Felix Y. Manalo nung magkaroon ng halalan para sa kanyang kahalili na yan nga noon ang kapatid na Eranio G. Manalo. May 6, 1994, isang napakahalaga
at napakadakila at makasaysayang pangyayari sa buhay ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa atas na rin mismo na noon ay ang ating tagapamahalang pangkalahatan ang nabubuhay pa, ang kapatid na Eranio G. Manalo, ay isinagawa ang isang tanging pagtitipon at pagpupulong nang bumubuo sa tinatawag nating Church Council. Pag sinabing Church Council, yung mga lupong at kasama ang lahat ng mga tagapamahala ng dibisyon na ngayon kung tawagin natin ay tagapangasiwa ng distrito. Doon sa aming pagpupulong ay binuksan niya ang kanyang hangarin na kanyang iminungkahi, isang resolusyon sa paglikha ng isang posisyon sa iglesia para sa tinatawag na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. At ayon kay kapatid na Ramos, yung pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, yun ang magiging right-hand man ng tagapamahalang pangkalahatan. Bagong magsagawa ng halalan, ay sinabi ng kapatid na Teofilo Ramos Sr. na dapat na tayo'y gabayan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, nanalangin muna. Ang mismong nagtanong si kapatid na Dan Orosa ang pinapanalangin ng kapatid na Pilo. Pagkatapos ng panalangin, ay tumindig ang kapatid na Glicerio Santos Jr. at siya inacknowledge naman ng presiding officer. Dahil sa alam namin na maghahalang nga ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan o deputy ng ating kapatid na Eranio Manalo, ay sa simula ay nagtanong ang kapatid na Teofilo. Sinabi niya na bukas ang hapag para imungkahi kung sino magiging pangalawang tagapamahalang pangkalahatan o Deputy Executive Minister. Ako ay tumayo at buong puso kong iminungkahi na ang kapatid na Eduardo Manalo ang siyang maging Deputy Executive Minister o ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. At agad naman tumayo ang kapatid na Felipe Aguilar. At sinabi niyang sinasang-ayunan ko po ang mungkahi ng kapatid na John Santos. At pagkatapos tumayo si kapatid na Bendito Sandoval. At sinabi niya agad na isinasara na, iminumungkahi ko na isara na ang nominasyon. At pagkatapos tumayo si Caleb Galapon. At sinabi niyang sinasang-ayunan ko na isara na ang nominasyon. Kaya walang ibang nagmungkahi. Ang lahat ay nagkakaisa na tinanggap ang mungkahi na si kapatid na Eduardo Manalo ang siyang maging Deputy Executive Minister at siyang maging pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sumunod na binuksan sa pagpupulong namin yon ay ang pagdaragdag ng mga ministro sa konsilyo. Kaya nagkaroon ng kalihim, administrative secretary, karoon ng research secretary, nagkaroon ng kalihim para sa social services at mga iba't iba pang mga kalihim noong pagkakataong yon. Naragdagan ang bilang ng konsilyo. Ang dati kasi ang konsilyo ay binubuo ng mga tagapamahala noon ng dibisyon at iyong General Evangelist, General Auditor, General Secretary, at saka General Treasurer. Nagkaroon na ng mga karagdagan. At doon din sa pagkakataon ngayon, kung sila yung mga gumaganap na, pinapanumpa sila doon sa harap ng kapulungan. Ang isa pa sa mahalagang bagay na nasa agenda rin na inihain, tinalakay at pinagkaisahan ng kapulungan ay ang nauukol sa paghahalal ng magiging successor o kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan kung sakaling dumating ang panahon na mabakante ang posisyong yon. Binasa ng kalihim ng Legal Affairs ang sulat ng tagapamahalang pangkalahatan sa mga miyembro ng Church Council na naghahayag nga ng hangarin niyang yon na maghalal ng hahalili sa tagapamahalang pangkalahatan. At yun naman ay naaalinsunod sa itinatadhana ng bylaws
of the Iglesia ni Cristo, Article 2, Section 3. Ako man nanliliit dun sa bagay na yun sa dahilan na sino ba ako na magiging kinatawan ng kapatid na Eranio G. Manalo sa pangkalahatang pulong. Pero ang sabi nga ng kapatid na Eranio Manalo, hindi maaring siya ang humarap sapagkat ayaw niyang magkaroon ng kulay na para bang ini-impluwensya niya ang resulta ng magiging eleksyon. Pinili niya ako sapagkat ang sabi niya, mas makabubuting ikaw ang kumatawan sa akin sapagkat ikaw ang nakakaalam kung anong layunin ko, kung bakit ako nagpatawag ng pagpupulong. Hindi naman sa pagtataas ng sariling bangko sa loob ng pagkakataon na yun, 12 taon. Ako ang lumagay na personal na abogado ng kapatid na Eranio G. Manalo. Yung sulat na yun ay pinagawa ng KRD sa akin beforehand. At pagkatapos ng revision na kanyang ginawa, ay ipinabasa niya sa akin sa buong kapulungan. Kung mapapansin natin, doon sa sulat ay may legal implication dahil sa paggamit ng Article 2, Section 3 ng Amended Articles of Incorporation. Ang amyenda na ginawa ng KRD doon sa sulat na ginawa ko ay ipinasok niya yung talata ng Biblia bilang pagpapakilala na hindi lamang legal ang kanyang gagawin na deklarasyon ng kanyang intensyon sa paghalal ng kanyang kahalili, kundi meron ding biblical na basis. Kaya nang basahin ko yan, ang sinasabi, sa lahat ng mga kaanib ng buong Church Council na Iglesia, ako, si kapatid na Eranio G. Manalo, ay humihiling sa buong Church Council na Iglesia na humirang o maghalal ng kahalili sa tungkuling tagapamahalang pangkalahatan ng buong Iglesia ayon sa Article 2, Section 3 ng Amended Articles of Incorporation and Bylaws ng Iglesia ni Cristo. Sang-ayon din ito sa mga talata ng Biblia at doon na nga ipinasok yung mga talata ng Biblia ang kanyang binanggit. Kaya pagkabasa nung sulat na yon, ng intention, nais ng ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eranio Manalo, na ihalal ang hahalili sa kanya bilang tagapamahalang pangkalahatan pagka siya ay pumanaw na, ay totoong medyo may kurot sa puso ng lahat ng nandoon. Sapagkat alam natin, malakas pa, masigla pa ang KRD noon. Pero binalak na niya kaagad, nasa isip na niya ang maagang paghahanda sa hahalili sa kanya bilang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya ang kapatid na Teofilo Ramos, Sr., na siyang presiding officer ng pagkakataong yon, sinabi niya, napakabigat ng ipinagagawa sa atin ng tagapamahalang pangkalahatan, pero ito ay ating susundin. Subalit dahil ito ay kailangan ng gabay ng Panginoon Diyos at patnubay ng banal na Espiritu, mananalangin muna tayo. Mismong ang kapatid na Teofilo Ramos, Sr., ang nanguna sa panalangin. Naalala ko pa at hanggang ngayon, damang-dama ko pa kung gaano kabiyaya ang panalangin na yon na hinikayat ng kapatid na Teofilo Ramos, ang Panginoon Diyos na patnubayan ng lahat ng naroon sa gagawing paghahalal. Mangyari pa, sinundan niyo ng nominasyon. Ang pangalan ng kapatid na Eduardo Manalo ang iminungkahi ng kapatid na Arnel Tumanan. Tinanong ako ng kapatid na Teofilo Ramos, ano ang maibibigay mong dahilan at batayan, kapatid na Arnel, sa pag-nominate mo sa Eduardo? Tatlo ang agad-agad ang pumasok sa isip ko na isagot kay Kapilo. Una, sinabi ko, logical lang po na sila ang humalili sapagkat kanina nagbotohan na kung sino ang magiging Deputy Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya, hindi ho ba logical na sila ang humalili sa ating tagapamahalang pangkalahatan?
Ikalawa, sinabi ko na sila ang may hawak ng pinakamalaking dibisyon, kung tawagin noon, distrito, ang Metro Manila. Sila ang nangangasiwa noon ng buong Metro Manila. At pagkatapos, pangatlong sinabi ko sa kapatid na Teofilo Ramos, ang paggalang at pagkilala ng mga kapatid ng iglesia na ating nakikitang iniuukol sa kapatid na Eranio Manalo, ay nakikita natin at nararamdaman ding iniuukol sa kapatid na Eduardo V. Manalo. Pagkatapos nun, tumindig si kapatid na Bien Santiago na siyang kalihim ukol sa pagpapalaganap, iklinose niya ang nomination, seconded by Ka Homer Chumico at maging ng kabining Vivencio Pineda. Pagkatapos na ma-nominate ang kapatid na Eduardo Manalo, ay iminungkahi ko naman na isara na ang nominasyon. Nang ito ay mapangalawahan, isinagawa na ang botohan at buong pagkakaisa na inihalal ng mga ministrong nagpupulong noon ang kapatid na Eduardo Manalo para maging successor o kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan. Pagkatapos na maisagawa ang paghahalal, nanalangin ng buong ningas sa Panginoon Diyos ang buong kapulungan upang hingin ang basbas ng Diyos at pagpapatibay sa isinagawa at pinagkaisahan ng kapulungan. At kami ay sumasampalataya na tinugon ng Panginoon Diyos ang panalangin ng kapulungan sa pamamagitan ng napakalakas na pagbuhos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buong kapulungang natitipon noon. Pagkatapos ng panalangin, hiniling ng kapulungan sa kapatid na Eduardo Manalo na magbigay ng maikling pananalita. Doon sa maikling pananalita na binigkas ng kapatid na Eduardo Manalo, ipinahayag niya ng buong kapakumbabaan ang kanyang pagpapasalamat sa lahat ng mga ministrong naroon sa kanilang suporta at pagtitiwala sa kanya. Pagkatapos, binuksan niya ang laman ng kanyang damdamin nang sabihin niya sa amin na naroroon na sana hindi na kailanganin ang paghalili niya sa kapatid na Eranio Manalo. Sana ang kapatid na Eranio na ang manatiling namamahala sa iglesia hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yang makasaysayan at napakahalagang pangyayaring yan ay sinaksihan ng humigit kumulang 70 mga ministrong miyembro ng kapulungan ng iglesia. Natapos yung pagpupulong na yun ng 8:30 ng umaga. Alas 8:35, nasa opisina ako ng kapatid na Eranio G. Manalo. At tuwang-tuwa ang kapatid na Eranio G. Manalo doon sa naging resulta ng nasabing pagpupulong. Nung malaman niya lahat, ipinagawa niya na ang lahat ng dokumento kailangan. Sapagkat ang nais niya, maging legal ang lahat. Ginawa namin ang lahat ng dokumento at ang natapos na, pinapirmahan at tinuloy na natin ang pagrehistro sa Securities Exchange Commission para ito na ang maging formal na dokumento na iglesia sa paghalili ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa posisyon na tagapamahalang pangkalahatan. Yung mga kopya ng minutes ng napagpulungan na ating isinabmit sa gobyerno, bumalik yon na may 10 kopya. At nung buhay pang kapatid na Eranio Manalo, ay binigyan ako ng 1 kopya bilang pangkalihim pangkalahatan. At ang bilin sa akin, ibinibigay ko sa iyo yan. Ito ay ang original, isa sa mga original na kopya ng minutes ng ginawang natatanging pulong. Kaya meron pang selyo ng Department of Foreign Affairs, certified photocopy. At kung ating titignan dito,
Narito rin yung mga lagda ng mga dumalo sa natatanging pagtitipon na yon na pinangunahan dito sa pangalan ng Eranio G. Manalo, ang lumagda si Attorney Catalino Castillo, pagkatapos ang ka-Eduardo na, ayan, at lahat ng tagapangasiwa by region, Metro Manila, Region 1, Region 3, Region 3, Region 4, ayan. At pati yung mga distrito sa ibayong dagat na represented ng ibang mga tagapangasiwa ng distrito, Northern California, Southern California, Midwest, Eastern Seaboard, ayan. At kalakip din ito yung Council Certificate na nilagdaan din namin ng kapatid na Chopilo Ramos Sr. At ito ang nakasubmit sa gobyerno. Bukod yung paghalili kaysa doon sa posisyon na Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder. Kaya ipinalikha sa amin ng kapatid na Eranio G. Manalo yung posisyon na Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder ay upang magkaroon ng formal na posisyon ang kapatid na Eduardo V. Manalo habang hindi pa siya aktwal na umaakit sa posisyong tagapamahalang pangkalahatan. Noong kasi ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay coordinator ng Metro Manila. Kaya ang nire-represent niya ang iglesia sa buong Metro Manila lamang. Sa paglalagay sa kanya sa posisyong Deputy Executive Minister at Deputy Presiding Elder, kaya niya ng ikatawan ng iglesia sa alinmang dako sa buong mundo na may iglesia ni Kristo. Kaya mahalaga yun. Pero yung pagiging kahalili, may posisyon man o wala na inilagay para sa kanya, namamalagi siya, nakahalili pa rin ng kapatid na Eranio G. Manalo. Napakahalaga ng legalidad, legitimacy, authenticity ng pagiging tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Sapagkat gaya ng nabanggit ko na kanina, dun sa liham ng kapatid na Eranio Manalo na binasa ng kapatid na Catalino Castillo Jr. na abogado ng iglesia noon, ay binanggit niya ang ukol sa ginawang paghahanda ni Moises kay Josue at maging sa panahon ng mga apostol na yan ay biblical, pinatutunayan ng Biblia. At doon sa sulat, binanggit din niya kung paano inihanda ng kapatid na Felix Manalo, ang sugunan niyo sa mga huling araw, ang kapatid na Eranio Manalo. So history naman yan ng iglesia, kasaysayan ng iglesia. At pagkatapos binanggit na yun din ang itinatadhana ng amended bylaws ng Iglesia ni Cristo. Legal naman yon. Sa makatwid, biblical man, historical man, legal man, lahat yan nagpapatibay ng authenticity, legitimacy ng pagiging tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Pagkatapos ng ginawang halalan, ay lumagda kami lahat para ibigay sa kapatid na Eranio Manalo sa kanyang pagpapatibay. Kaya pagkatapos na mapagtibay ng tagapamahalang pangkalahatan sa kapatid Eranio Manalo noon, agad kinabukasan ay pinapanumpa ang kapatid na Eduardo Manalo noong Mayo 7, 1994 sa loob ng templo sa isang pagsambang pinangasawaan ng kapatid na Eranio Manalo. Hindi kailanman malilimutan, lalo na sa panig ng mga nakasaksi, ang makasaysayang pangyayaring naganap dito mismo sa loob ng Templo Sentral noong Mayo 7, 1994, kung saan nasaksihan ng iglesia sa buong mundo ang panunumpa ng kapatid na Eduardo V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Mula noon, hanggang sa siya ay humalili sa kapatid na Eranio Manalo noong taong 2009, buong giting at buong puso na ginampanan ng kapatid na Eduardo ang mabigat na responsibilidad na iniatang sa kanya ng Panginoong Diyos na maging pangunahing katuwang ng namamahala noon. At ngayon, bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, lalong buong giting at pagmamahal na ginagampanan ng kapatid na Eduardo
ang dakilang tungkulin na iniatang sa kanya ng ating Panginoong Diyos bilang inihalal na lider sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Aking ipinangangako na susundin ko, ipatutupad at ipagsasanggalang ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ang lahat ng mga tuntuning pinaiiral ng Iglesia ni Cristo. Akin ding ipinangangako na ako'y buong kababaang loob na magpapasakop sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa huling araw. Tulungan nawa ako ng Diyos. Ang panunumpang yon ay sinaksihan ng ating Panginoon Diyos. Lahat kami na nasa tribuna ay nagagalak sapagkat nagkaroon tayo ng pangalawang tagapamahalang pangkalahatan na magiging katuwang at katulong ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ito ay napanood ng lahat ng kapatid sa buong mundo, ang panunumpa ng kapatid na Eduardo Manalo. Kaya ang buong iglesia ay galak na galak sa panunumpang ito ng kapatid na Eduardo B. Manalo bilang Deputy Executive Minister o pangalawang tagapamahalang pangkalahatan noon. Sa ating mga tuntunin at patakaran sa iglesia, yung ginawang panunumpa ng kapatid na Eduardo V. Manalo ay formal na pag-assume ng kanyang posisyon bilang kahalili at the same time bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng buong Iglesia ni Cristo. Kung mapapansin natin sa kasaysayan ng Iglesia, pagkatapos na mailagay ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang kahalili at bilang Deputy Executive Minister at Presiding Elder ng Iglesia ni Cristo, agad na siyang inutusan ng kapatid na Eranio G. Manalo na puntahan na ang mga distrito sa iba't ibang bansa. Siya na yung naging formal na representante ng Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga lokal sa buong mundo. Mga bagay na hindi na kayang gampanan ng kapatid na Eranio G. Manalo na noon ay meron ng karamdaman. Ang pagsasanay para kay kapatid na Eduardo V. Manalo ay pagsasanay na bilang tagapamahala. Halos lahat ng trabaho ng tagapamahalang pangkalahatan ipinagkatiwala na agad ng kapatid na Eranio G. Manalo kay kapatid na Eduardo V. Manalo. Kasi yun ang kanyang nais na buhay pa siya, masanay na ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa mga gampanin ng tagapamahalang pangkalahatan. Pagkatapos ng 15 taon, noong 2009, ikinalulungkot man nating lahat at inluhayan ng buong iglesia ang pagpano ng kapatid ni Eranio Manalo, noon nagsimula naman ang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo. 15 taon siyang inihanda ng kapatid na Eranio Manalo para mamahala sa iglesia. Enero, bago mamatay ang kapatid na Eranio G. Manalo, tumawag pa siya sa akin. At isa lang ang itinatanong, kung magagawa pa bang mapalitan ng sino man yung ginawa namin ng 1994. Ang sabi ko sa kanya, Sir, kung wala ninyong pahintulot, wala silang magagawang pagpapalit. Namatay ang kapatid na Eranio G. Manalo na hindi siya nagpadala ng mga sulat ng pagpapalit ng inihalal. Namamalagi yung halala ng Mayo 6, 1994, yun pa rin ang binding at valid sa buong iglesia. Kaya hindi ito po pwedeng sabihin na dahil gusto ng kamag-anak o ng sino man na baguhin ang nakasulat, pwede na. Hindi po. Hindi ito family corporation. Ang tawag dito ay korporasyon unipersonal. Iisang tao lang dito. Hindi asawa, hindi anak, at lalong hindi kamag-anak. Yun nga yung pinagtatakad ko doon sa sinasabi ng ibang tao. Sinasabi nila na pagkamatay daw ng kapatid na Eranio G. Manalo, dapat maghalal daw. Hindi na kailangan pa. Sapagkat buhay pa ang kapatid na Eranio G. Manalo, nagawa na yung pagbotohan.
At yung ginawa noong 1994 hanggang walang ginawang pagbabago sa nasabing pagpupulong, namamalagi pa rin legal at matibay yan sa iglesia. Parang sa ginawa din yan ng kapatid na Felix nung paglalagay bilang kapatid na Eranio G. Manalo bilang kahalili. Kung isipin natin, maraming taon ang lumipas bago mamatay ang kapatid na Felix Y. Manalo. Pagkamatay ng kapatid na Felix Manalo, wala nang eleksyon na ginawa pa. Bakit? Sapagkat bago pa man siya namatay, inihalal na ang kahalili. Ganito rin ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nailagay na siya. Buhay pa ang kapatid na Eranio G. Manalo. Kaya nung mamatay ang kapatid na Eranio G. Manalo, wala nang kailangan pang magdaos ng eleksyon. May nabasa rin ako doon sa sinasabi ng mga naninira na nang sinasabi nila na dahil daw nagkaroon ng pag-amyenda sa Articles of Incorporation ng Bylaws sa Iglesia ng 2007 at 2008, ay tila baga daw yung ginawa noong May 6, 1994 ay baliwala na. Mali yung bagay na yun sapagkat ang pag-amyenda ng 2007 dun sa amended Articles of Incorporation Bylaws ng Iglesia ay doon lamang sa pangalan ng Iglesia. Mapapansin natin mula noong 1914 ang ating rehistro ay Iglesia ni Cristo. At hanggang sa dumating punto ng 2007, ang rehistro natin ay Iglesia ni Cristo. Ang problema natin ay ang rehistro natin sa Estados Unidos ay Iglesia ni Cristo, open parenthesis, Church of Christ, close parenthesis. Yun ang legal na pangalan ng Iglesia ni Cristo sa Amerika. Nagkakaroon ng pagkakaiba ngayon. Kaya ang ginawa ng 2007, ang pinagawa ng kapatid na Eranio G. Manalo, yung pangalan natin sa abroad, yun na rin ang pangalan dito sa ating rehistro. Kaya, ang tanging dahilan lamang ng pag-amyenda ng 2007 ay palitan yung pangalan, salip na Iglesia ni Cristo, yun lang pangalan, naging Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Pero yung sa nilalaman ng lahat ng mga seksyon, mga artikulo doon sa ating amended Articles of Incorporation Bylaws, walang nabago. At lalong walang nababago doon sa artikulo ukol sa paghahalal ng kahalili. Nang mag-assume siya bilang tagapamahalang pangkalatan, masasabi natin karaniwan, kumbaga sa bunga, hinog na hinog eh. Hinog na hinog. Kumbaga, nakita niya lahat ng pangyayari sa iglesia. Mula nung siya ay training, nakita niya, naranasan niya, at lumawak ang kanyang kaalaman. At ang kaalaman niya, hindi lang yung kaalaman na kung tawagin natin ay pang-espiritual, pati yung mga karunungan na itinuro sa labas na isangkap sa kanya. Kaya qualified na qualified siya. Makikita mo, lalo na kung mararamdaman ninyo ngayon, yung sinasabi natin, yung iba pang naalaman niya, natutukan niya, at yung basbas, higit sa lahat sa kanya ng Diyos. Kaya ako na nakita ko lahat ng simulang yon mula nung kami ay binatilyo. At ngayon na nakikita ko, pag naririnig ko lalo sa pagtuturo sa pangangasiwa, sa mga pagpapasya, talaga nasasabi ko, inihanda talaga ng Diyos ang kapatid na Eduardo Manalo sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa kapatid na Eranio Manalo. Walang sino man sa iglesia, walang sino mang kaanib sa iglesia ang hindi nagmamahal sa kapatid ni Eduardo Manalo. Unang-una, ang lahat ng mga ministro, mahal na mahal natin siya. Bakit natin siya mahal? At bakit siya mahal ng iglesia? Sapagkat kitang-kita natin ang pagkasya ng Diyos sa kapatid ni Eduardo Manalo. Daman-daman natin na kasama niya ang Diyos sa pamamahala niya. At kitang-kita natin ang kanyang matapat at napakasipag at walang tigil na pagmamalasakit sa kapakanan ng iglesia. Kitang-kita natin na pati buhay niya ay handa niyang ibigay alang-alang sa pagmamahal niya sa iglesia. Yun ang dahilan. Kaya mahal na mahal siya ng iglesia.